Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hindi tinanggap ni Pangulong Nonoy Aquino ang pagbibitiw sa pwesto ni Budget Secretary Butch Abad at kasunod ito ng pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Hindi naman ikinatuwa ng oposisyon ang pagtanggi ng Pangulo sa resignation ni Abad. Mula sa Malacanang, may ulat on the spot si Teresa Andrada. Tere? Rafi, ibinunyag mismo ni Pangulong Noynoy Aquino na ibinigay sa kanya ni Budget Secretary Butch Abad ang kanyang resignation letter kahapon pero hindi raw ito tinanggap ng Pangulo. Ang pahayag ng Pangulo ay kanyang ginawa pasado alas 10 kaninang umaga sa harap ng mga miyembro ng gabinete bago magsimula ang presentation ng National Budget for 2015. Ayon sa Pangulo, kung tatanggapin niya ang resignation ni Abad, ibig sabihin ay tinatanggap niya na ang paniwalang paggawa ng tama para sa sambayanan na isang kamalian. Anya, sa ngayon kasi tila ang paniwala ng nakararami ay masama ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Pero maging mga kritiko raw ng administrasyon, kumikilala na may positibong idinulot ang DAP. Pinalakpakan ng mga miyembro ng gabinete ang Pangulo matapos nang i-anunsyo ito kanina. Hindi naman namin mabasa ang reaksyon ni Abad kanina dahil nakatungo ito ng husto habang bumibigkas ang Pangulo. Bago ang maikling talumpati ng Pangulo, nagdasal muna ang lahat ng miyembro ng gabinete at ang Pangulo. Tulad ng karaniwang ginagawa tuwing may pagpupulong sa Aguinaldo State Dining Room sa loob ng Malacanang. Sa opening prayer na pinangunahan ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Teresita Deles, sinabi nitong maraming hamon ang kinahaharap ng administrasyon gaya ng constitutionality ng DAP. Bilang mga miyembro ng gabinete, niyakap na raw nila ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Pero ang mga isyong kinahaharap ngayon ng administrasyon ay talagang malaking hamon para sa kanila. Katulad na lamang daw ng ilang kaso na naisampa na laban sa ilang miyembro ng gabinete na pinalalabas ay may bad faith kahit wala naman. Ang kanilang panalangin, tulungan sila sa panahong nababalot ang administrasyon ng duda na manatili silang matatag para ipatupad ang mga reforma sa sistema. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Rafi, Pia. Tere, meron pa ba tayong aasahang karagdagang pahayag mula sa Pangulo para ipaliwanag yung kanyang statement na hindi pagtanggap dito sa resignation ni Abad at kung hindi ba nila tanggap yung desisyon ng Korte Suprema patungkol sa pagiging illegal ng ilang probisyon ng DAP? Sa ngayon, Rafi, wala pa namang abiso kung magpapatawag pa sa mga miyembro ng media para pumunta sa Malacanang mamaya para pakinggan kung magbibigay pa ng talumpati ang Pangulo. Ang inaabangan na lang natin ay kung magpapatawag pa ng briefing ngayong tanghali ang mga tagapagsalita ng Pangulo. Kung ito ay gagawin, doon tayo makakakuha ng karagdagang pang-clarification at impormasyon hinggil nga doon sa binitawang pahayag kanina ng Pangulo. Rafi? Okay, maraming salamat, Teresa Andrada.